Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo, at kayo po'y nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hango po sa The World Needs a Father, na isa namang training movement para po sa mga tatay. At syempre recently kasama na po yung mga mothers sa The Mother Design, at meron po tayo for single parents. At kasama po natin ngayon, hindi po sila single parents. Sila po ay kasama natin sa The World Needs a Father training movement. At the same time, syempre, sila po ang mga pare natin dito po sa ating programa. Walang iba kundi si paring Pastor Mark. Blessed weekend sa iyo, Pastor Mark. Blessed weekend, paring Jebo, paring Alison, and blessed weekend sa lahat ng tagapakinig ng programang Pare. Yan, at syempre, ang kagiting-giting. Kala mo ikaw, no? Si paring Alison. Blessed weekend, paring Alison. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Malugod po kaming maglilingkod sa inyo sa pamagitan po ng programang ito. Yan. So tayo nga po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibahagi itong ating mga tinatalakay, especially and specifically for fathers. Of course, we always say na hindi naman po dahil ang sentro ay mga tatay, etsapuera sa programa, yung mga nanay, mga anak. Dahil naniniwala po tayo na una, ang pamilya po, team yan eh. Kaya pagka ang mga members ng family ay hindi supportive, parang basketball lang din, paring Alison, Yes. paring Mark, kahit mahusay ka, ayaw kang pasahan, wala rin, ayaw kang pagbigyan, hindi rin eh. Kaya kailangan natin maintindihan ano yung roles and how we can support them. And then of course, marahil meron pong mga mentors dito. Maybe you are leading a company or maybe discipling other people or even mentoring. Alam niyo po, yung principles on fatherhood are actually principles on leadership. Kaya ayaw natin yung toxic leaders. So ito ho yung klase ng leadership na pinaka-ideal. Kaya you will benefit from this, I guarantee you. Ngayon, kagaya po ng aking nabanggit, ito po ay hango sa The World Needs a Father. At usually, ang tanong sa atin, bakit the world needs a father? Hindi ba kailangan yung mga nanay? So actually, kung yan po ang tanong nyo, yan din ho ang tanong ko nung unang-una akong nasali dito. At tinanong ko po yan mismo doon sa author and then founder ng The World Needs a Father. At ang sabi niya, hindi naman etsapuera yung mga misis. Pero usually daw, sa pagitan ng father and mother, ang mas involved at mas responsible, sorry sa atin, ay yung mga nanay, hindi yung mga tatay. So can you imagine, kaya nagkaroon ng tinatawag na fatherhood crisis. Ngayon, kailangan din nating linawin na hindi naman po necessarily pag sinabing fatherless, wala hong tatay o namatay na. Hindi po. Maaaring yung tatay po is very much alive, pero hindi siya kasama ng kanyang pamilya. So, isa yan. Or maaaring kasama siya ng pamilya. Pero dahil maaaring hindi niya alam yung dapat niyang gawin. So, nandoon siya physically present, pero yung kanyang contribution ay hindi maramdaman. Or maaaring siya mismo ay merong wounds na dala-dala. Ibig sabihin po, maaaring hindi rin siya na raise up sa isang environment na kung saan ang father niya ay involved at good example. So most likely dahil yun ang kanyang template, hindi rin niya maibibigay. Kaya ngayon pag-uusapan natin tong fatherhood crisis. So paring Alison, why the world urgently needs fathers? Bakit ba kailangan ng mundo agad-agad, na talagang itong mga fathers to really take charge and be involved? Sabi nga nila, paring Jebo, paring Mark, kapag hindi mo alam ang problema, hindi mo ito mabibigyan ng solusyon. Kailangan malaman mo muna kung ano yung issue, ano yung problem, para magkaroon tayo ng ideya kung paano bigyan ng solusyon ang isang problema. Ang sinasabi ng mga maraming pag-aaral, na every social pathological issues can be traced towards fatherlessness. Binanggit ni paring Jebo to kanina, di ba? So, ibig sabihin, kapag alam natin na ang issue, ang problema ay mga
tatay, kailangan tulungan natin. Paano ba natin ito matutulungan? Sapagkat you name every issue, social issue, whether ito ay poverty, yung mga delinquency sa mga kabataan, yung mga teenage pregnancy, etc., etc., lahat ng mga social issue na to, can just imagine that for a moment. This can be traced towards fatherlessness. At binanggit na natin kanina na yung fatherlessness hindi lamang ito yung physical absence lang. Nandun yung wala naman tayo dito paring Mark na divorce, di ba? Pero meron tayong legal separation at kadalasan kapag nagkakahiwalay ang mag-asawa, ano nangyayari? Yung bata na iiwan doon sa nanay and ang bata left without a father actually, di ba? Meron mga regular visits na mga tinatawag, but sa kabuuan po nito ay wala po yung tatay. Kaya po, yun po ang isang sagot, mahabang sagot sa isang maikling tanong, bakit nangangailangan ang mundong ito ng tatay? Sapagkat nasa kanila po ang solusyon. Sila po yung problema at sila din po ang makakapagbigay ng solusyon dito sa lahat ng pangyayari po sa ating pong paligid ngayon. Yan. Kaya mapapansin natin, ito talaga ay merong mga epekto. Yeah. Kaya usually ang iniisip natin para bang basta well provided, ayos na, no? Pero ang reality niyan, dahil sa lawak ng needs ng mga anak, when you focus only on the finances, sobrang laki ng pagkukulang pa rin, ano? Kasi hindi lang naman yon. Pastor Mark, sa ating mga pag-aaral, marami tayong natalakay ng mga usual reasons, no, bakit itong problem of fatherlessness ay ever since problema na yan and patuloy pang tumataas, no? At para bang sa trajectory ng ating lipunan, mukhang yun talaga takbo, no? Na bakit kaya nangyayari ito na parang ang mga fathers ay hindi masyadong nakikita as the parent who will take charge of the family. Usually financial provider and then yung mga misis yung talagang hands-on. Or kung hindi man misis, minsan nga yaya na no? Kasi ngayon ganun na rin. So ano kaya mga factors ito, Pastor? Sa kultura kasi natin, nakagisnan natin na yung mga tatay, yun nga, binanggit mo, na sila yung taga-provide, di ba? Taga-provide, sila yung, ika nga, sa wikang English, they bring home the bacon. Pero pag uwi nila, wala na silang emotional attachment sa kanilang pamilya. In fact, kahit sa kanilang asawa. So, yung nakagisnan natin, nakalakihan natin, maliliit pa tayo, lalo na yung mga panahon ni paring Allison, di ba? Biglang ganun Biglang ganun na naman Yun na nakagisnan natin Basta, si tatay, as long as he provides, okay na. Nagawa ko ng obligasyon ko. In fact, he can even conclude na I am a good father kasi I provide. Pero wala nang emotional attachment. Pero because of that, di ba, nakita natin yung mga effects. Pero kasi kaya naman the world needs a father. Alam kasi natin, well, of course, alam natin, pero maaring yung mga takapakinig natin hindi aware. It's the world needs a father movement kasi ang ginawa po namin, we gathered data from around the world that is universal. Yung data na yan, ano ba talaga ang naging negative effects ng fatherlessness? And there are 6 negative effects around the world. Diba? Universal yan, whether sa America, whether first world country, even third world country. Number one effect niya or consequence niya is yung kahirapan or poverty. Na they gathered data about yung mga mahirap, di ba? Sa mga bansa. At ang napansin nila, mataas yung incidence ng mga mahihirap or mga living in poverty, yung mga single parent. Siyempre yung single parent household, yung nanay, yung parent, tumataguyod. So mataas yung incidence ng poverty sa mga single parent household. Pangalawa, drug and alcohol abuse. There's a higher incidence ng mga nag-i-involve sa drugs, yung nagiging alcoholic, higher incidence sa mga father-absent homes. And then pangatlo, di ba, yung physical and emotional health. Lalo na ngayon, di ba, sa panahon ngayon, very important ito. Yeah. Maraming mga bata, they're struggling with mental health issues. Pero ayon sa data, na children living with
married biological parents have significantly fewer behavioral problems. So mas mataas yung incidence kapag separated yung mga magulang. And then pang-apat, ito actually nagulat ako dito, educational achievement kasi akala ko paring Jebo yung nanay lang nagko-contribute sa education. Pati pala yung tatay. Diba? Based from data, contributes to educational achievement. Ito Pastor, masingit ko lang. Sige, Kasi yung sa education na yan, merong kaming experience dyan sa church. Merong isang nag-underperform siya. Kasi yung tatay hindi nag-i-involve. Hindi naman nagtuturo yung tatay ng assignment. Hindi naman siya nagtuturo nung yung lesson. Pero yung support niya, nung binigay niya yung hinatid sundo niya. Kahit ganun lang, Oo, malaking bagay walang academic input. Pero ang nangyari, naramdaman ng anak yung support. Tapos para bang yung time going to school is time together. Na-motivate. Lumabas yung talent, no? Kaya talagang minsan parang isipin mo, no? Hindi naman ako nagtuturo. Yun, no? Pero pwede. May pag-asa pala tayo mga tatay na hindi gano'n ka. Maghatid ka lang, di ba? Oo, hatid mo lang, pwede na. Ayos na. Oo, nakaka-contribute yun. So, ayan nga, no? Siyempre, ultimately, yung spiritual issue no? Yun ang interesting doon, ano? Actually, nung inaral natin to, hindi ko na-realize na ang dami palang passages that actually talks about yung problem of fatherlessness. Pero nababasa natin, na-overlook natin. Malakay 4:6, no? Is a good example. Tapos yung siguro pinaka-familiar sa marami, pero na-overlook natin, is the ministry of John the Baptist, no? Who will prepare the way for the Lord. Na sinabi rin doon, he will restore the relationship of fathers to their children. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, parang right before your very eyes. No? Pero, na-overlook natin because we never saw it as a problem. Kaya, siguro, yung mga nabanggit natin, yan po yung mga nakikita natin sa lipunan. No? But underneath, is definitely is a spiritual issue that can only be resolved through spiritual intervention. Kaya mabigat yung binanggit ni paring Allison na study ni Stephen Baskerville ng Howard University. Ano yun talagang nilink niya no yung mga usual na sinasabi nating crimes in society. In fact, meron akong isang nabasa dati during the times na yung sunod-sunod yung mga random shooting sa US, no? School. Oo, tinrace nila yung mga history nitong mga batang ito and they found out that kung hindi man lahat, most of them, talagang hindi okay yung relationship with their parents, specifically their fathers. So talagang makikita mo na merong dinesign talaga yung anak to have a relationship with his father. Kaya nga kung maalala mo doon sa isang lesson natin noon, we are God with skin on for our children. Ibig sabihin, yung concept ng Diyos, paano ba naintindihan ng bata? It is through relationship, specifically relationship with his or her father. Kaya kung papaanong tayo merong void, vacuum sa ating buhay that can only be addressed by God. Likewise, yung ating mga anak, meron ding void that can only be filled up by the fathers. Na yun ang dinesign ng Panginoon. Kaya in the absence of that father presence sa iba't ibang dimensions ng buhay, makikita natin na talagang merong napakalaking butas sa kanyang buhay na hindi matutugunan. And yun nga, itong nabanggit ni Pastor Mark, sobrang actually, ang nakakabahala doon, acceptable no? Parang accepted na ngayon na okay, basta you provide financially, okay lang, basta si nanay involved, okay lang. So para bang, anong nangyari, parang basta financially and basic needs are met, yun na yun. No, wala na yung ibang mga essentials. No? Kaya nga, we have to broaden our understanding nitong ating responsibility. Nangyayari nga doon, paring Jebo, yun ang naging priority ng mga tatay. Diba? Yun to provide, diba? In fact, nangyayari sa society natin is because yun yung priority, nakakaroon tuloy ng mga
yung laganap ng tatrabaho overseas. Now, hindi ko naman sinasabing masama yun, pero you have to think about it, diba? Ano yung magiging consequence nun pag yung tatay magtrabaho overseas? Definitely, magkakaroon ng effect yun in terms of relationship, diba, sa pamilya mo. Well, ang sinasabi ko lang, yung kasi yung priority, hindi natin nako-consider yung ibang factors. So, importante talaga bago tayo mag-decide na mga bagay na yan, kasi iniisip natin kung mag-work tayo overseas, makakatulong sa financial, saka sa pag-angat ng buhay, 'di ba? In terms of yung security, financial security. Pero yung emotional security naman ng it gets the short end of the stick. So kailangan talagang pag-isipan natin, 'di ba? Bago tayo mag-decide sa mga bagay na 'yon. Yan, napakalaking bagay. Actually, pag may mga trainees ako na OFW, no? Palagi kong sinasabi na yung timing, madalas yan ang na-overlook, no? Kasi ang assumption ng marami, dahil para bang total bata pa, pwede nang yung wag ka muna mag-involve. And mapapansin din natin sa typical parenting din sa panahon natin ngayon, yung season kasi ng buhay ng parents, usually pag naipanganak yung una, pangalawa, nandun sa success season, no? Kaya ang assumption, okay lang iwanan kay yaya kasi busy, no? Parang iniisip yung parang bang in-undermine yung foundational years with the assumption na total bata pa, babawi na lang later on. Pero yun nga, ang malaking problem po rito is that yan po ay formative years. Yun. And alam mo, nasyak ako dun sa isang inaral natin dati, yung sinabi na yung trust and mistrust, no? Happens from age 0 to 1. No? Can you imagine, kasisilang pa lang to 1-year-old. Dun pala yun, no? And kung ano man ang epekto at that particular age or season, imagine yung capability niya to interact with a future spouse, no? With future children. Maaapektuhan because of what went on doon sa 0 to 1-year-old. Kasi doon na de-develop yun, yung emotional connection. Kaya nga, hindi ba sa mga ospital ngayon, di ko alam kung inabot to ng mga anak nyo, yung bang required na ibigay, di ba? Kasi nung pinanganak... Ang tawag doon, rooming in. Oo, rooming in. Nung pinanganak yung mga anak namin, kay Bea, naalala ko, parehas kami may allergy kasi lilinis kami ng bahay. Linis namin dahil papanganak na nga. Sinipong kami. Bigla naman na emergency, kailangan panganak, di pinanganak. Ni-room in kami, sisinghot-singhot kami. Anong gagawin natin dito? Hindi namin alam. Pero yun nga, yung necessity na skin on skin, yung bonding ng mother and the child. Dati-rati nangyayari pag silang ilalagay muna sa either incubator or sa nursery without yung contact nga with the parents. Yeah. Kaya may epekto po Kaya yun po ang gusto nating maunawaan. Aside from that, marami tayong naiko-contribute even as they age na patuloy na pumupukaw nitong mga pagkukulang na ito. Kaya yan po ang isang malaking challenge po dyan. So, ngayon, ito ngayon, dahil nakikita natin yung problem of fatherlessness, ang isa rin kasi dito is marami sa mga fathers ay hindi nagpa-function as fathers to their children. Ngayon, marami ring mga fathers may opportunity sana, pero they do not mentor other children or other people, no? In a fatherly way. Yung tinatawag nating mentor fathers. Minsan pag nagte-training tayo, I'm sure na-experience nyo to. Yung bang pag nandun tayo sa every season counts. Ayan, di talakay tayo. Makita mo, mga lolo na yung tinatalakay mo, age. Yung mga sinasabi mong season, age 5 to 6, 7 to 8. Tapos yung mga nandun, lolo't lola na. So, para isipin nila, ano pa bang relevance nito? But we always say na even if your child is beyond that age, sometimes natitrace mo yung pinagmula ng issue doon sa age na yun no? I remember doing a training, sumali mga young people, and then after the training, we asked them, relevant ba sa inyo to? Kasi specifically, fathers yung in-address namin doon sa training yun, kukunti lang sila. We just wanted to find out. Alam mo, surprisingly, ang sabi nila, it explains a lot about us. No? Yung realization na ganun pala.
So, para sa kanila, they found it very beneficial. Not only because they are preparing to become fathers later on, pero more than that, naintindihan nila na we act the way we act, we think the way we think, we behave the way we behave dahil dito sa mga factors na ito. So, siguro kung titingnan natin, ano ba yung mga ways we can actually be fathers to our children? Ano yung mga specific ways, no? Usually kinasanayan natin finances, di ba? Pero aside from finances, what are the other dimensions of life that we need to address para hindi maging fatherless? Kasi I believe, pwedeng halimbawa, financially, hindi fatherless yung anak mo. Kasi doon ka nag-focus eh. Pero in other areas or in some seasons, nagiging fatherless sila. Kasi tandaan nyo po mga kapatid natin nakikinig, maaari kasing may mga edad yung inyong anak na dati present kayo, tapos at that age, medyo nag-detach. Siguro because of other reasons. Work, school nila, at marami pang iba. Or it is also possible na may mga areas ng buhay nila that as fathers, hindi natin natatouch, no? Yung mga areas na to. So, parang Allison, ano ba tong mga dimensions of life that we really need to address? Magandang makita natin to sa ganitong perspektibo, no, parang Jebo, na yung nga, tayo ay bilang human being, bilang isang nilalang, ay sinasabi nga, intellectual being tayo. So, ibig sabihin, kailangan natutugunan natin ang pangangailangan, yung cognitive ability ng bata. Kaya nga dito, yung mga nag-uumpisa, sinasabi natin, gaano pa kahalaga yung presence, no, nung tatay sa kanyang anak. Bibigyan ko na halimbawa sa cognitive ability. Nag-uumpisa ito marahil from 1 year old, no, and onwards. Yung naglalaro lamang paring Mark ng mga shapes and colors, di ba? Yung mga shapes na to pinapasok sa butas na akma doon sa butas, halimbawa ng triangle, ng circle, ng square. At yung bata, minsan hindi niya yung toddler, yung 2-3 years old, ganyan, pinapasok niya, pinipilit niya ipasok yung triangle dun sa circle, hindi niya mapasok-pasok eh. Pero biglang natsambahan niya lang, di ba? So pagpasok niya ganyan, sabihin ng tatay, "Oh, that's a good job, my son, my daughter. Paano mo yung ginawa?" Alam mo yung tanong lang, paano mo yung ginawa? How did you do it? Mag-iisip ngayon yung bata, "Oo nga, no? 3 years old, paano ko nga pala na ipasok ito?" Di ba? Doon po na-develop yung cognitive ability. Pangalawa, nandun po yung emotional na need ng bata, no? Na yung tatay ay naroon. Naku, malaking problema po talaga ito. Lalo na po sa mga anak na lalaki. Sapagkat kapag yung hindi mo alam paano mag-handle sa emotional need ng isang tao, sapagkat whether lalaki, babae, as a whole, human being, meron tayo, emotional being eh. Anong nakalakihan natin? Sa probinsya man o sa syudad, kalalaki mong bata, umiiyak ka, wag kang iyak-iyak, para kang babae, para kang binabae, di ba? Nag-stereotype tayo ng ganon. Nakakalungkot po iyon. Kaya kapag ginawa po natin ganon, para bang sinusuppress natin, ang tawag doon, emotional suppression. Na para bang napaka-wide ng emotion ng bata. Kaya marunong siya umiyak, di ba? Marunong siyang magsaya, sumaya, marunong siya magalit. Pero dahil sa pangyayaring yun, hindi natin na ma-manage, hindi natin natutulungan ang kanyang emotional well-being. Sinusuppress natin na para bang pag ang lalaki pala, pag umiiyak pala, hindi na pala siya tunay na lalaki. Hindi po totoo yun. Kaya po, marami po sa mga nangyayari sa mga in a latter years, no, bunga rin ng pag-aaral, no, sa early child development, na uuwi po to sa mental health issues. Sapagkat hindi po naturuan ng bata paano po mag-handle ng emotion na kapag umiiyak pala, bawal umiyak. So, isuppress mo na lang. Hindi mo na sinasabi sa iba ang mga nararamdaman mo, etc. etc. So, nandun po yung intellectual, emotional, nandun din po yung social. No? Minsan tayo pwede natin sabihin, yung kanina pinag-uusapan natin, paring Jebo, yung sinasabi ni paring Mark na education, no? May malaking bearing o kinalaman ng isang tatay. Pansinin po natin,
ano hina-highlight natin pag sa education? Uy, ang taas ng grade niya, 'di ba? Merong na ano ngayon, sumikat na parang na issue yung nanay hindi nabigyan ng medal ang kanyang anak, 'di ba? Walang medal, parang gano'n. So pag may medal, congratulations. Pero alam niyo po ba sa mga bagay na katulad nito, lalo na sa social, ay ang pinag-uusapan hindi lamang po yung galing o talino ng bata, kundi paano nagiging friendly yung bata. Alam mo anak, napaka-friendly mo. Ang dami mong kaibigan. Parang ang dami mong mga kaibigan na natutuwa sa'yo. Kasi sapagkat kuminsan, nagko-concentrate lang tayo doon sa isang aspeto ng buhay ng isang bata na magaling siya magbasa. Tama naman yun. Matalino siya, ang galing niya sa math. Pero pwede rin pala natin yung mga character traits. Pwede rin po pala natin i-highlight din po yun. Yun po yung sinasabi natin sa intellectual, sa emotional, being a social being, na pwede po natin i-highlight po ito. At yun po yung presence ni tatay ay lubha pong napakahalaga. Yeah, naalala ko noon, merong portion dun sa affirmation na sabi nga we have to affirm the gifts and talents that society will not usually approve. No? So napakaganda no kasi minsan talagang naalala ko nga may kausap ako no. Sorry na lang sa mga admin ng mga eskwelahan pero hindi natin nilalahat pero may katotohanan din ito no na yung mga presentation ng bata usually they are designed to please the parents not necessarily to teach the child kasi talagang perform kayo diyan dahil yan ang mga nagbabayad kailangan maging masaya sila pasintabi po. Actually minsan pag inisip mo may katotohanan yun kasi the way na mag-create ng stress sa bata hindi na siya good experience dahil stressful yung buong process at ang feeling mo inherap ka ngayon dito sa mga magulang na to, you have to perform and you have to look happy as you perform. Pero again, ang nagiging problem po kasi nito dahil ang tinitingnan ngayon itong mga magulang and how they will be pleased rather than the students and how they will learn more effectively. Kaya yan po, talagang challenge po talaga sa atin yan na makita natin yung involvement natin is very necessary. Pastor Mark, no, sa ating karanasan sa mga trainings na ito, hindi ko alam kung narinig mo na rin ito pero ako narinig ko na rin to. Yung bang mga a-attend na parang, ba naman ng training? 3 days? Okay naman na ako. Di ba? Tapos pag-attend ng training, biglang na-realize hindi siya okay. Have you had that experience? Mga fathers assuming na okay sila when they sign up for the training and then complaining na ang haba daw. Pero habang dumadaan sa mga topics, nare-realize nila may mga pagkukulang. Oo, madalas yan. Mga comment, di ba? Usually sa dulo, pa nakakaroon ng training tapos meron tayong panahon na mag-Q&A or engagement. Yun yung mga madalas na nag-surface na mga comments na mga, lalo na yung mga nakakatandang mga tatay na kasi nakaraan na, malalaki na yung mga anak nila. Tapos bigyan realize nila na they missed a lot of years, di ba? That they should have been present. At hindi na-neglect nila yung kanilang responsibility. Kasi ang maganda sa training po ng The World is a Father, marirealize po natin, tayo mga tatay, ano ba talaga yung responsibilities natin. And when you go to the training, madalas yun ang nag-surface. Na-realize sila, hindi ko pala nagawa ito. Di ba? Hindi ako naka-instill ng identity sa aking anak. Or hindi ako nag-provide ng emotional security o pag-ibig, di ba, sa aking anak. And then yung tanong nila madalas, anong gagawin ko? Paano ko makaka-recover? And yun lang, interesting yung mga ganun na question, di ba? Yung ganun na discussion. And of course, to be honest, pagka ganun ang sitwasyon, talagang the truth is, the damage has already been done. But of course, wala naman na imposible sa Diyos. Pwede pa rin magkaroon ng recovery. But of course, we have to face the reality that it will be an uphill battle. Ika nga, di ba? Pero pwede pa rin magawa ng paraan yun. Sa pagpapatuloy natin, paring Jebo, nabanggit kanina kasi you mentioned about mentoring others or mentoring other men or fathers, no? Ang nakikita ko dito, paring Mark, yung binabanggit mo rin ngayon,
yung kakulangan ng mga role models talaga eh. Kaya tayo, tumatayo tayo, natututunan natin ang mga tamang prinsipyo. We are far from perfect. Pero at least we're going to that direction, di ba? Kailangan ng ating mga anak yung tamang pagmumodelo talaga eh. At kailangan din ng ating kasimbahan yan eh, na makita rin sa mga kalalakihan, sa mga tatay, sa simbahan, kung paano rin tayo magmodelo sa ating mga kapwa mga tatay. Kasi sa problema natin ngayon, kaya dumadami yung mga fatherlessness. Kasi yung nga, dahil sa kahirapan, di ba, tumaas ang langis, alam mo yung ganon. So, kailangan mo magsipag, kailangan mo bumawi. Paano babawiin mo mula mga sa 70 pesos, naging 120, 130 pesos na. Di ba? Parang hindi man immediate ang pagtaas ng sweldo eh. So, yung dahil sa kabisihan, kaya lalong namamagnify o namumultiply itong fatherlessness issue na to dahil sa mga sobrang busy ng tao na. Siguro mababanggit din natin dito yung karamihan, mapapansin natin, no? Parang napaka-subtle lang talaga netong isang ito, yung tinatawag nating cultural shift. Alam mo, noon nagsimula na noon to eh, mga sometime in 1969 yung tinatawag nila mga ano noon, yung mga hippies noon eh. Wala pa ako noon. Ang tawag nila doon women's leave, yung women's liberation, no? Yung kaya ng mga lalaki, kaya ng mga kababaihan. Yung the cultural shift ngayon ay para bang na-emasculate na yung lalaki. Di ba? Kasi kaya ng babae, lahat ng trabaho, ganyan. Pero meron po talagang katotohanan na epekto na ginagawa, responsibilidad na ginagawa ng isang tatay na talagang, alam mo yon, for whatever reason it may be, talagang tayo lamang po talaga ang magpupuno po doon eh. Kung sa mga nanay, yung nurture and care, nasa atin po yung tumitingin sa atin yung establishing moral authority at palalawigin pa po natin yan sa mga susunod na mga araw, no? Pero yun po yung binabanggit nating katotohanan dito, yung pag-exist ng cultural shift ngayon. Napaka-subtle lang, pero nasa right in our very eyes nangyayari po ang mga bagay na ito. Meron na kasing acceptance. Oo. Kaya natin nabanggit din kanina yan at napakahalagang mahimay-himay ito. Kasi may training tayo upcoming. Ayun, naipasok ko. Sesegoy ako talaga doon sa July. No? At kaya natin sinasabi ito dahil maganda yung point ni Pastor Mark kanina. No? Minsan yung mga nakapagpag-graduate na, nagtatrabaho na yung mga anak. Ang assumption dahil nakatapos na, established na, may pamilya na yung mga anak, we always assume that we were able to do good as fathers, no? Pero again, may mga may mga malawak yung needs eh. Na maaaring nag-succeed nga sila, pero hindi natin pwedeng masabi na dahil nangyari iyon, dahil lahat ng pangangailangan ay natugunan natin. Kaya sometimes, yun nga, kailangan nating i-explore to. Kaya ako nabanggit yung training kasi ang darating po ay yung ating pinaka-head coordinator, no, from South Africa, si Vian Storm and Riet Storm. So ang apelyido po nila ay Storm, no? Bagyo. So pero huwag kayong matakot, hindi sila tropical storm. Para may darating na bagyo. Oo, tama-tama, July pa naman, ano? Nung una, inisip ko, bagyo ba ito? So anyway, mga kaibigan po natin sila, madalas nating makasama sa mga conferences ito. Exciting ito sa July. Pakitingnan lang po yung ating The World Needs a Father Philippines Facebook page. Dahil nilalagay po natin dyan yung mga upcoming and marami po naglo-look forward dito, and this time we want to do a training in the north, maaari pong Binalonan or Lingayen area, and then dito naman sa south ay sa Cebu, no? Gagawin. And hoping na sometime siguro pagdating nila, we can have a shorter version of the seminar or the training para po dito naman sa Metro Manila area, no? So we're still working that out. Pero yan po, very exciting and something to look forward to, especially for those who are interested in trainings. Ito po, get it from the
at our international head, no? Yan po ay si Vian Henriette Storm, and they will also be discussing yung partner material ng The World Needs a Father, which is the mother design. Nice. Na ang dami-dami na nang naghahanap niyan. And then add to that yung pong for single parents. Ang laki-laking bagay din po niyan. So, we look forward to that. July po yan. Abangan nyo sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. And going back dito, no, kaya natin sinasabi ito kasi nga it's never too late, no? Yeah. Kung iugnay natin dun sa sinabi ni paring Allison, nandun din yung chance natin na tulungan itong ating mga parents na matrain sila, and then yung mga bata or sabihin na natin kahit adults na who never had no the same relationship with a good father, no? Yeah. Kagaya ng iba. Kaya it is very important that we serve as mentor fathers to them. Yeah. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, hindi naman kailangang anak-anakan mo pa sila bago gawin eh. If you are a CEO, head of a company, or maybe a discipler, a mentor, what kind of leadership, no, ang kailangan? So ito yun, yung mga principles on fatherhood, these are the essentials, no, to make sure na yung mga anak natin, they will have the right their needs will be provided rightly, no? Yan ang challenge diyan. Ngayon, tingnan naman natin paanong naugnay itong tahanan sa problemang lipunan, no? Of course, na-discuss natin kanina ito. Pero pag-ugnayin natin ngayon, kasi from sa binanggit ni paring Allison, yung research ni Stephen Baskerville ng Howard University, nakita niya na yung societal problems na on the rise is emanating from the root cause, which is at home, yung fatherlessness. So ngayon, pag ni-restore natin, how do we restore this? If we are looking at a problematic society, where do we actually start and what can we contribute? Anong pwede natin gawin, paring Allison? Umpisa natin muna sa definition ng family, na ang family daw ay small unit of society. So, ang pamilya po ang siyang bumubuo po sa society, sa ating pong mga ginagalawan sa paligid. So, hindi po natin mababago ang immediately ang buong bansa o ang buong mundo. Nag-uumpisa po to one family at a time. At yun po ang amin pong pinaglilingkod po sa inyo. Sa lahat po nakakapakinig, sa lahat po mga narinig at natutunan po natin, ay kailangan po meron pong meron hindi lamang po knowledge ang kailangan po natin, kaalaman, kailangan may pagsasabuhay din po ng lahat ng atin pong natututunan. Sapagkat kapag ginawa po natin, dito lang po tayo mag-uumpisang magbabago. Katulad ng pinag-uusapan po natin ngayon, we have a fatherhood crisis. Do we accept this truth, di ba? Or do we reject this truth? Di ba? Pag tinanggap natin to, oo, may problema. Pero hindi tayo titingin sa ating kapitbahay. Di ba? Ang una natin titignan ay internal, sa loob mismo ng ating pong tahanan. Katulad nung yung recent lang may nabalita, no, na nakakalungkot, isang malungkot na balita na 5 araw na nawawala ang kanyang 14, 15 years old na anak na babae, at natagpuan na lamang po ito sa Pasig na wala na pong buhay. Nung una ko po nakita yon, nagbigay po ako ng isang prayer po on my own silently doon po sa tatay, sapagkat umiiyak po yung tatay. Sabi niya, ang huling mensahe sa akin ng aking anak ay parang pauwi na at naghihintay na lang ng masasakyan. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, ilang araw, hindi pa rin po siya umuuwi. Parang, anak, muwi ka na, mahal ka namin. At yung nga, nung ini-interview niya yung tatay, nakita na yung kanyang anak. Ang sabi niya, para sa mga kapwa ko magulang, ina-address niya ganito, no, paring Mark, no, na ang sabi niya, parang kung nagbibigay kayo, sa tingin nyo, nagbibigay kayo ng quality time sa inyong anak, ay pag-isipan nyo. Kasi ako,
Ako nagpalaki sa aking anak for 14 years. Sabi niya, katabi ko pa matulog yan. Exactly. Pero I need to revisit yung katotohanan na yun. Yung bilang katabi ko ba siya, talagang quality time ba talaga iyon? Sapagkat nangyari ang mga bagay nito, parang lumalabas, kinikwento sa mga kaibigan o kaklase, parang merong konting damdamin na negatibo ang kanyang anak, no, sa kanya. Kaya alalahanin po natin ito na we have heard what is true at kailangan po natin tignan sa ating po mga sarili. Let's make a sincere evaluation, no, sapagkat ito po ay makakatulong po sa atin. Not as a guilt trip po sa atin or bilang condemnation, ngunit isang bagay po na sukat po ikalalago po natin bilang isang magulang at bilang isang pamilya. Doon po magsisimula ang pagbabago. Siguro idagdag ko lang kasi nabanggit mo nga yung maganda kasi yung recent na balita tungkol dun sa tatay na yun, di ba? Na he mentioned na yung question sa mga tatay, di ba? Are we really giving quality time? Yeah. Siguro lang iklaro lang natin kasi kanina i-mention mga datos, di ba, about single parents. Actually, ang fatherlessness hindi lang naman siya limited only to yung absent, yung na-orphan, di ba, o naghiwalay, yung mga magulang, so therefore, nagkataguyod ang pamilya, yung nanay, meron siyang different categories, di ba? For instance, di ba, yung I think binanggit kanina, you are physically present but emotionally absent. You are a passive, di ba? Passive kang tatay. Yung ganon, pag passive kang tatay, that is a category of fatherlessness. At the other extreme, kung ikaw naman ay abusive, di ba? Abusive, whether physically abusive or verbally abusive, that is also a category of fatherlessness. Tapos, pwede rin actually ang mga subtle na mga fatherlessness, yung tatay na performance driven. Yung masyadong puro performance ang pinapairal sa kanyang anak, pero yung pag-ibig wala, di ba? And then of course, meron din tayo ngayon, I think medyo prevalent sa mga mas batang mga tatay, yung very permissive. Yung talagang pinababayaan lang yung anak nila, di ba? Yung kung anong gusto ng anak nila, okay lang. Panahon yung paring Mark nakisalayaw, Jeff Rocks. Well, pero ngayon, ganun yung may tendency ganun yung mga batang tatay. Yung lang, tawag doon yung parang cool lang si daddy. Chill. Kung anong gusto ng anak, sige, sabihan mo lang. But anyway, ang punto ko lang, baka kasi isipin nyo na pag fatherless, yung physically wala si tatay, but it can be possible na nandun si tatay, but he is not actually, or he is ignorant siguro. Ignorant siya sa kanyang tungkulin. Nabanggit nga kanina, mas active yung mga nanay sa mas involved yung mga nanay sa mga emotional aspect ng kanilang mga anak. At doon na tayo kailangan mag-improve. Para nga, so yung binanggit nga ni paring Aris yung kanina, aaminin ba natin na may fatherless crisis tayo? Diba? May fatherhood crisis. Kasi it's possible na we are denying just because yun nga, nandun naman tayo sa bahay, yun nga, we spend time, pero maganda nga yung tanong nung tatay na yun quality ba yung time na yun? Diba? So, it's possible that you spend time, but dahil hindi siya quality, and therefore, marami mga need yung anak natin na hindi natin natutugunan. At hindi na tayo aware, meron palang mental health issues, meron emotional issues yung ating mga anak. Okay, napakagandang bagay ito dahil sabi nga natin, sometimes we assume na yung wrong input lang ang nakaka-damage, but let us be reminded that no input also creates problems, no? So hindi lang yung wrong input, kaya kung sabihin ng iba, wala mo na akong ginagawa, baka nga yun ang problema. Walang ginagawa. Oo, di ba? Minsan kasi parang gano'n, ano? So anyway, mabilis po ang oras at meron pa tayong devotion. Pangungunahan po tayo ni paring Allison para sa ating devotion ngayon. Ang ating pong devotional ay matatagpuan po mula po sa Psalm chapter 68 verses 5 and 6. Psalm 68 verses 5 to 6. Ganito po sinasabi sa ESV. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. God settles the solitary in a home. He leads out the prisoners to prosperity.
but the rebellious dwell in a parched land. Salin po sa ang salita ng Diyos, ang Diyos na tumatahan sa kaniyang banal na templo, ang nangangalaga sa mga ulila, ang tagapagtanggol ng mga byuda. Ibinibigay niya sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan at binibigyan sila ng masaganang buhay. Ngunit ang mga suwail sa mainit at tigang na lupa, maninirahan. Maganda pong tignan natin ito na sa mga nakaranas po no one way or another ng issue ng fatherlessness, ay magandang tumingin po tayo dito mula po sa salita ng Diyos bilang atin pong pag-aliw sa atin o encouragement. Siya po yung guardian of the vulnerable. Ibig sabihin, tagapagtanggol ng mga mahihina, ng ulila at ng mga byuda. God is described as the father of the fatherless and protector of widows in His holy habitation. Hina-highlight lamang po dito yung special care ng nanawala na hindi po naranasan ng isang ulila o naranasan ng isang byuda ang kanyang protection, support, or masasabi nating pagkakaroon ng isang family structure. Makikita rin po natin dito, binabanggit po dito ang mga prisoners na pinagkakalooban niya po ng prosperity. Hindi lamang po nag-umpisa yun sa prosperity, kundi liberation, pagpapalaya at masaganang buhay. Ang kalayaan at kasaganahan ay ang kanya pong ipinagkakaloob sa mga prisoners. Ano pong ibig sabihin nito? Ito marahil po yung mga panahon po ng Israel noon na sila po ay naging alipin sa Ehipto. Sila po yung mga oppressed na ginawa po silang slaves. Sila po yung mga malayo mula sa kanilang pong bansa. They were put in exile and in bondage. Ngunit sinasabi po ng Diyos dito that God Himself is being portrayed here as a deliverer. Siya po ang nagpapalaya po. Kaya kung ano man po ang atin pong mga karanasan, ng mga nakaraan ng atin pong pagkabata, ay alalahanin po natin ang talatang ito. Ito po ay isang talata, salita ng Diyos na hindi lamang po nagbibigay sa atin ng encouragement, isang katotohanan, pwede po nating panghawakan. Sa lahat po na bigkis ng kasalanan o marahil ng takot, paano ko haharapin ang bukas dahil naranasan ko maging fatherless, o naranasan ko ang fatherlessness, o kaya ako ay isang tatay na ako mismo yung gumawa nito, nag-inflict ng wound, ng sugat sa aking mga anak. So meron akong guilt and shame, na parang feeling ko I'm being condemned as I'm hearing the discussion. Alalahanin po natin na ang Diyos po ang siyang nag-iimbita po sa atin. Pwede po tayo lumapit sa Kanya if we see ourselves broken before Him, emotionally or relationally, sa Kanya at sa atin po mga anak. Pwede po tayo lumapit, pwede po tayo humingi ng tawad sapagkat ang Diyos po ang siyang nagpapalaya. Nais ng Diyos palayain ka, kaibigan, mula sa anumang takot na meron ka. Palayain mula sa guilt and shame. Palayain ka sa mga maling mga habits o palayain ka sa mga bagay na hindi mo nagawa na dapat mong ginawa. Ang Diyos ang siyang nagpapalaya sapagkat ang nais niya pagkatapos kang palayain mula sa mga trap na ito, ay nais niyang masaganang buhay para sa iyo. Paano magsisimula ang masaganang buhay? Ito'y nagsisimula sa paglapit sa Kanya ng may pananampalataya sapagkat sa biyaya ng Diyos, pwedeng hindi i-renovate ang buhay mo, babaguhin ang buhay mo, maging pananaw mo sa iyong pagiging tatay at pananaw mo sa iyong mga anak at sa pagpapamilya. Nawa po sa mga talatang atin pong pinag-usapan ngayon ay mas lalo pong mapagtibay ang ating pong pagmamagulang, ang ating pong pagiging tatay sa ating pong mga anak. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat paring Allison, napaka-relevant sa ating pinag-uusapan. At sana po sa bawat isa ay makita natin na
ang pagiging mabuting ama, mabuting magulang o mabuting anak ay hindi lang po natin responsibilidad sa ating mga pamilya. Ito po ay isang banal na responsibilidad, a responsibility before the Lord. So if anything, if you have a relationship with God, then it is your responsibility to be a good father, a good mother, a good child. Sabi nga, as unto the Lord. No? Dahil at para sa Panginoon. Amen. Kaya nawa itong ating pag-aaral ay hindi lang magbigay sa atin ng information, Yes. but more than that, may it cause transformation. Yes. Sapagkat yan po ang kailangan natin. And sa totoo lang, hindi ho madali na yung alam ay maging kasanayan. Yeah. Pero yan po ang marapat para magkaroon nga ng tunay na impact. Ano po? So muli, sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Pastor Mark at paring Allison, kami po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang weekend. Maraming salamat po and God bless all of us. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.